Noong 2022, nabangga ng isang motorista ang motor, nalulan ang isang lalaki at kanyang asawa. Namatay ang lalaki at ang babae naiwang may kapansanan. Lumapit sa resibo si Angie Dulay, 26 na taong gulang, sa pag-asang matunton ang lalaking dahilan di umano ng pagkamatay ng kanyang asawa. Kwento ni Angie, taong 2022 nang maaksidente sila ng kanyang asawa na si Ernesto Montaño sa San Roque, Samar. Nagbiyahe kami ng alas 7 ng gabi. Since maaga pa naman po yun, hindi po kami nagmamadali. Nagulat ako may sobrang liwanag na ilaw. Doon na lang po ako nagulat nung biglang may umano sa amin bumunggo. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na namalayan ni Angie ang pagtilapon sa kanilang motor. Nung tumilapon po ako, pagkabangon ko, doon ko na nalaman na putol-putol na po pala yung buto ko sa paa. Hanggang ngayon, dala-dala pa ni Angie ang iniwang pinsala ng aksidente. Simula po nung aksidente na yun, pang-pitong opera na po ito. Patuloy pa rin po akong nagpapagamot. Sobrang hirap po. Normal sana ako. Nakakapagtrabaho sana ako para sa anak ko eh. Kasi bago nangyari yun, may trabaho naman ako eh. Nabibigay ko yung gusto ng anak ko. Tapos ngayon, pinakamasakit sa akin yung kailangan maiwan yung anak ko doon sa Samar para lang asikasuin yung pagpapagamot ko eh. Pero higit sa kapansanan, hindi raw matanggap ni Angie ang pagkamatay ng kanyang asawa noong gabing iyon. Kasi po yung sa paa po niya dito yung naputol sa kanya. Parang nagdideleryo na siya eh, nawawala na siya ng hininga. Pero inabot pa po kami ng hospital. Pastor! Pagkaturog! Doon na po, hindi ko na po alam na nawala na siya doon ng buhay. Tapos sa video na ito, na may malay pa ang lalaking biktima. Nasa ospital din po noong mga oras na ito, ang kanyang asawa. Agad siyang nilapatan ng paunang lunas. Pero hindi nagtagal, naging masama na ang kanyang kalagayan. Makikita pa ko sa video na ito na mano-manong ni-revive ng mga medical personnel ang lalaking biktima. Pero hindi nagtagal, idineklara rin siyang dead on arrival. Pastor! November 2022, naging saksi ang National Highway ng San Roque, Samar sa aksidenteng kumitil sa buhay ni Ernesto Montaño. Pastor! At ikinapilay naman ng naulila niyang asawa na si Angie. Yung isang motor ang galing dito, yung isa pumunta dito, nag-overshoot yung isang motor, nagbanggaan sila, pumunta dito sir. Ang suspect na si Roque Montaño, nangako raw kay Angie na tutulong sa mga gastusin sa ospital. Nakasama ko po yung suspect sa isang room sa ospital. Bago siya lumabas ng ospital, sabi niya tutulungan niya ako. Hindi ko na sana siya kakasuhan. Inalaman ko, umalis ng Samar, nagpa-Maynila. Doon na po nagsimula na hindi na po namin siya nakontak. Pero dahil tila tinakbuhan na ni Roque ang kanyang pananagutan, tuluyan na siyang sinampahan ni Angie ng kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries at damage to property. April 2023, bumaba na ang warrant of arrest para kay Roque, pero naging pahirapan naman daw ang pagtuntun dito. Si Angie, desididong mapanagot ang suspect. Kaya noong June 2024, lumuwas siya ng Maynila para magpagamot at humingi ng tulong sa resibo. Kung may konsensya siya, ibig sana na magtago siya, harapin niya sana ako. Hindi ko rin naman ginusto to. Kung hindi naman niya ginusto yun, dapat gumawa siya ng paraan para makatulong man lang. Humingi po sana ako ng tulong sa resibo, kaya po lumapit po ako sa programa niyo kasi alam ko pong makakatulong po kayo eh. Kasi marami na po akong nilapitan higil sa kaso ko. Nitong March 5, inilapit na ng resibo ang panawagan ni Angie sa Criminal Investigation and Detection Group Kamanava o CIDG Kamanava. Nang i-check ang pangalan ni Roque Montaño sa e-warrant system, kumpirmadong kabilang siya sa at-large na mga suspect sa probinsya ng Samar. Sa e-warrant, ang nakalagay doon is at large siya and MWP, most wanted person, municipal level in Northern Samar.
Sa tulong ng isang informant, ibinahagi ni Angie sa CIDG ang lugar kung saan daw nagtatrabaho ang suspect bilang pahinante ng truck. Pero nang manmanan ng mga operatiba ang lugar kasama ang resibo, walang bakas ni Roque sa labas ng compound. Makalipas ang 2 oras, binalikan namin ang lugar. Pero sa pagkakataong ito, kinausap na ng CIDG Kamanava ang bisor ni Roque na nakipagtulungan para masiguro ang pag-aresto sa suspect. Tuturo na lang nila or tumatak sa tao nila na ang pakiulat lang nila o may dalaw paglabas ng pinagdilitiran. Maya-maya pa, ganap na 6:50 ng gabi, pumarada na ang isang 6-wheeler na truck sa gasolinahan. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? Pinababa ng mga pulis ang pahinante na nakumpirmang si Roque Montaño. Tulog na, tumindig ka. Roque, ikaw? Hindi Montaño? Sigurado ka? Ngayon, may karapatan kang manahimik, magsawalang kibo. Ano man sabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo sa anong mga hukuman. Pwede lang kung ano ano. Singing driver, pwede na. Pagdating sa tanggapan ng CIDG Kamanava, hindi na napigilan ni Angie ang kanyang saloobin. Sa totoo lang po, naawa din ako sa kanya eh. Pero hindi naman siya naawa sa akin eh. Naaawa ako sa'yo, alam mo ba? Tingnan mo yung nangyari sa akin. May batang naulilan ng ama. 2 taon na mahigit. Hindi pa rin natatapos yung kalbaryo sa pa ako. Tapos naaawa pa ako sa'yo. Ano ba yan? Nang makapanayam ng resibo si Roque, walang alinlangan niyang inamin na tinakbuhan niya ang kaso. Pinagsisiyang ko na po yun, sir. Napakalaki pong kasalanan ang ginawa ko. Pasensya na talaga, te. Hindi ko naman sinasadya, te. Natakot lang talaga. Hindi man maibabalik ng pagkakaaresto sa suspect ang buhay ng kanyang yumaong asawa, isang hakbang na raw ito para kay Angie na maghilom mula sa sinapit na trahedya. Itong pag-ano ko ng hustisya, para na din to sa kanya eh. Para sa anak ko, para sa amin. Mabuti siyang tao, hindi niya deserve na doon lang mahantong yung buhay niya. Gusto ko lang po ipabot yung pasasalamat ko po sa programa po ng resibo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po madadakip yung suspect. Napakalaking tulong po nun para sa akin. Hindi lang po sa akin yun, para din po yun sa buong pamilya ko. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel